Magandang hapon sa inyo lahat mga kapunto sa nakaantabay sa ating YouTube channel ngayon at nanonood ng ating programa dito sa Straight to the Point. Sa mga bago pa po sa aming channel na hindi pa alam ang aming programang ito, please po ipaki-share lang po yung video and then please po hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Mga kapuntos, kaninang umaga si Father Darwin ay in-interview doon sa DYRD Tagbilaran. At based po sa ating nalaman is siya in-interview ng DYRD dahil doon sa nangyaring mga bata daw di umano sinapian sa Talibon. Ayon sa naturang report na nating nakalap doon sa DYRD AM is mga 250 mga estudyante ng San Jose National High School ang biglang nag-react at muling naulit noong Sabado ng gabi, no? Mga 300, halos 300 na estudyante ang nag-react, pero yung iba doon pinauwi at ilan lang yung na-confirm na tila demonic possession. Yung iba naman is bunga ng psychological fear. At noong Sabado ng gabi, yung iba sa mga estudyante ay dinala doon sa katedral. Meron pong iba na nagsisigaw at nagwa-wild na para ba daw di umano sinasapian ng masamang espiritu. At ayon naman sa exorcist ng Talibon na si Reverend Father Dominador Amoncio, wala siyang may papahayag muna na reason sa media kung bakit nagagano ng mga estudyante. Pero ang exorcist po ng Diocese of Tagbilaran na si Reverend Father Darwin Gitgano ay nagbigay ng kanyang panukala patungkol sa mga estudyante na biktima daw di umano ng spiritual harassment. At ang sabi ni Father Darwin sa naturang report ay deliverance lang ang makakatulong sa mga estudyante upang ito ay ma-liberated sa mga estudyante na biktima ng ano tawag dito, yung itim daw na na tao na meron daw ano ba yung purong-purong parang scarf ba, no? At ang mga bata based doon may mga nakakita ng taong itim, yung iba naman nakakarinig. At based sa kanilang mga nakakarinig, nagalit yung mga engkantong nandoon dahil sa giniba daw at sinira ang kanilang tinitirhan. At ayon pa sa naturang report, pinutol sa naturang paaralan ang isang balete at dahil doon naggalit ang mga engkanto na naninirahan doon, no? So narito po ang naturang pahayag ng isang estudyante na nakakita daw di umano ng itim na parang anino, itim na lalaki na merong scarf daw. Narito. Hoy! Ay pagiran-giran, inom diyan tubig, inom tubig. Isa may naghatod nimo. Inom naghatod nimo? Sa naghatod nimo? Ano man mo gipangkuyapan man mo dito sa eskwelahan? Ayaw hilak. Ngano man ka? Isa gato di matoy de? Huy, ay pabuang-buang din na ha? Huy, ngano man mo? Ha? Isa may naghatubig. Ha? Itong lalaki. Itong lalaki? Ha? Di man itong lalaki. Ha? Dako nga itong lalaki? Unya? Kuy Ginoo ko dong nanimbaw tong balhibo nimo unya. Nagunsa mag itong lalaki? Nagunsa itong lalaki oy. Utda na ba? Utda. Utda inom. Na mag-ampo jud mo permi dong. Sa may pormas itong lalaki mo nakitaan? Nagpurong. Nagpurong? Unya? Kisa may naghatod nimo?
sa dam. Ha? Dito lang duwil. Gikuha ka? Namadziyan dito. Nao sa masjian dito? Nagkuha lang siyan. Ha? Nagkuha. Nigel. Ha? Nagkuha Nigel. Nigel. Kisa mas Nigel. Isa may naghatulan na niya. Oo, naghilak man ka. Higda diha. Pagtarong higda. Ay, pagkuyaw-kuyaw din ha. Hambot. Okay, ayan. So, yun ang kanyang pahayag. Meron siyang nakita na itim. And then, based po rito, ay ang iba nakarinig naman at doon na laman kung bakit nag-urumentado yung mga engkanto sa paligid. Ngayon, ibigyan na natin ito sa pagkakataong ito kung saan si Father Darwin naman in-interview sa naturang programa. Narito po. Atong oras mga higala 52 minutos man nakalabay alas 8. Ato ning susihon mga kaigsunan sa mata sa pagtuo ug sa mata sa ato ang panimbahan kung unsa ning maong panghitabo mga higala uban nato karon si Father Darwin Gitgano ang usas mga exorcist nato dinhi sa lalawigan sa Bohol. Father Darwin, may buntag. May buntag Sir Tibbs o sa mga suking tigpaminaw nato sa tibok Kabisayan ug Mindanao ug tibok kalibutan. Father, salamat kayo ning higayon nga imong gigahin para nato karong buntag. Dako man gud ning balita Father, liman bago kag 250 ka mga bata gisaniban sa demonyo Father, no? Mura man og mas distraction na ning gihimo sa mga panuway kung panuway manggaling na sila Father. Konfirmado ba Father Darwin panghitabo nga sama ni ana nga mga bata gi-possess sa mga dili ingon nato? Una, nadjay pipilaan na Sir Tibbs ang di-haras, spiritual harassment. Na-open lang psychic, infested ang maong usa po silong Daniel ma-infest, matiawan ang mga lugar, doon nagihimo ng mga ritual. So, sa mga ritual, padugo, o nga kinahanglan, likayan dyan na nga maong mga ritual, padugo, pagduol o mga albularyo, o manay makasamot, Sir Tibbs. They are doorways of the evil spirits. Nga, wata kay ba, may atong kanunay dungan, may atong kanunay sampiton sa bagang duot sa katauhan. So, muna hinungdan nga may infested ang maong lugar. So, ang una, infested ang maong lugar. Tungod ng mga karaang kahoy, o niya, ano man-infested ang lugar, tungod ng panbugo, paghaladhalad, mag-ihog puti nga manok, puti nga baboy. Kana nga mong practices, Sir T, mo ni makapatiawan sa lugar. Nga, kung magmisa, mang-react na ng mga demonyo. Kaya si Kristo na guna. O nang-react during sa misa. Kung imong dumog ang balita, kano sa sila nang-react, panahon nga nagmisa ang pari. Si Kristo naman to, the King of Kings, mo nang-react. Nga katong open po ang psychic ability, mo nang makita nila ang mga dautang espiritu, atong madungog sa testimonya sa mga kasagarang mga bata na itong nga tao, dako nga tao, gikan sa kahoy. So mo na to sila na na-reopen ang psychic ability tungod kay infested ang lugar or possibly sad. Hindi kay posible, mao ni ang mga kasagaran na experience nato, ma-reopen ilang psychic ability. A common term na is third eye. Third eye is not a gift from God. Alang sa mga kasayuran, mauni ang official teaching sa Simán. Third eye is not a gift of God. It is a curse from demon. Munang na-reopen siya, pag reopen, muna makakita na mga bata. Nagkakita sa mga bata, mo increase ilang fear. The doorway man ang third eye sa evil spirit, munang it lead them to possession. So doon ay pipila lang jud na 30s ang possess. Ang tanan, oppression lang ng uban. O, ang uban sa psychological fear. Di jud na tanan. Naari pipila sa mga cases kasama ana, ang unang ni-react may among i-exercise. Ang una jud, first 10. Kami nitong kinaunhan jud, mostly unang nga i-exercise. Ikato siya may doorway. Ikato siya may grabe ang posibleng demonic possession. Siya may doorway sa tanan.
Nya katong uban po na reopen ang ilang psychic ability tungod infested ang lugar. Nya katulo, psychological fear na po tong uban. Psychological tong uban, nanghadlok na sila kay nakakita na maghilak, mo increase ila fear. Di jud na tanan 250 na harass spiritually. Psychological ng uban, pero naa-joy confirm diha. Base sa among kasinatian, naa-joy giharas diha duha nga to sa tulo. O kana may angay exercise, unya the rest of the students, labi na ila family, dapat sila catechism. Kay importante sa sakramento, sa simbahan, sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Kay munang maharas ta dayon because we never appreciate the sacrament of Christ. Munang confession, and then the Holy Communion, the body of Christ, makatabang din na siya dako. Unya ang sacrament of matrimony, kay daghang nagipuyo-puyo nya hangtod karon lack of appreciation sa sacrament. Labi na sa sakramento sa kasal. Dili man pare ang nag-institute anak si Kristo man. Para sa kaayuhan natong tanan. So, ang nahitabo dito, daghan jud ang na kay ubay-ubay mo ni usas mga experience o na nadungog na ko nga pinakadaghan nga mga estudyante nga na haras, no. Ang uban psychological ra na Sir Tibbs. Dili na siya tanan. Okay. Father, no, kaning mga ingon ani nga panghitabo, kaning sa inyohang pagtuon, kaning mga tawo nga ingnon na to maposes, masudlan og demonyo, kinsa man nga klase sa tawo ang kasagaran nga masudlan? Bata, tiguwang, makasasa pag-ayo o dili ba? Kinsa may kasagaran nga masudlan? Una, ang masudlan jud kining grabig occult. Kanila may mga anting-anting. Ang ilang kaliwatan, mo na usas mga doorways. It is a curse. Kanang mga gahom-gahom, di ka matablag bala, di ka matablan o sundang. It is a curse. Kana, mo na doorway of the evil spirit. Bisan pa, ang ilang kaliwatan, musud og madre, musud og pagkapare, iharas dito sa seminaryo, di katug. Bisan pag kada-adlaw na sila simba, nawa ma-renounce ang occult involvement, Sir Tibbs, sa ito mga kaliwatan kay kitatanan nahamon dito tayo mga kaliwatan ng unana. Doon na yung mga San David, no? Daghang mga orasyon, mga superstitious belief. Muni angay likayan, Sir Tibbs, kay mao jud ni doorways of the evil spirit. Natay madre karon, Sir Tibbs, na po ni kabuok, gi-exercise nato ang doorways occult involvement. Ang ilang lulo albularyo, ilang lulo mambabarang, ilang lula mangkukulam, ang ilang lula dunay gahom, himuon gani ang matod sa ilang testimonya ang dahon kang kwarta. Nya pagsud nila kining po ka mga madre karon, pagsud nila sa Carmelites, dito na mga luya na sila panahon sa misa, panahon sa rosaryo. So way gipili ni Sir Tibbs as long as do na tay occult involvements. So dapat makita-guys na to ang imo katawhan sa Dios, nga dili ta mo practice ni ini ug atong i-renounce ang tanan. Kay ang uban ni ini, Sir Tibbs, sa atong experience karon hangtod karon, natay pasyente nga lay minister, natay pasyente nga pari mismo, grip oppression lang ang pari, natay pasyente nga pari, tulo na ni kabok, dili to nganlan. So way gipili ni Sir Tibbs as long as unsay buhaton nato, no? I-renounce jud nato ang occult involvements. Kita tanan need tag renouncement. Ang demonyo dili nakasud kay na-close man ang doorways. Usa niini ato sala. Ordinary attack of the demon is our sin. The extraordinary attack of the demon dunay na upat, Sir Tibbs. Una, infested ang lugar, matiawan ang lugar tungod sa mga padugo. Ikaduha, kung tiawan ang lugar mo ng sa atong kasinatian, Sir Tibbs, posible ang mga anak mo lead sa depression, psychological. One of the doorway of evil spirit pwede psychological problem, traumatic, problematic, fertile ground na sa demonyo, Sir Tibbs. Mahimo na siya, muna indot kaayo nga sudlanan niya, fertile ground na niya kanang problematic, traumatic. Kung di na siya ma-process, di siya ma-counseling, di ma-lead sa sacrament, mo-lead yun niya sa self-pity, depression. So, infestation,
doon na may case nga naghikog na dyan siya, Sir Tabes, magsud lang na sa kwarto. Nawa siya siyang kagalingon, ha? O siya plano maghikog. Taga San Isidro, Bohol ni siya. Anak pa siya sa ka pulis, no? Yung anak, 15 years old. Makatuo ang mga pulis kay nagpatanaw pa sila Passion of the Christ. Pagsud niya sa kwarto, kay infested man ang kwarto, ato bang giubanan infested ang kwarto, doon ay namuyo yung mga demonyo sud sa kwarto tungod sa mga occult offerings. Mga padugo, lugman o mga lanas, albularyo ang four corners sa balay mo nang gubot ang balay. Kunya ang bata kasi plano maghikog, nawa siya kagalingon, nagbitay na siya. May gani kay may pagsud sa nanay o ang paghikog. Daluwas ra. Pagpangutana na to, anong gibuhat nimo dong? O plano maghikog, Father? Anong sa man din? Sa pagkaunsa? Pagsud na ko sa balay, Father. Pagsud na ko sa kwarto, Father, nawa ko. Dihat ako na kamata, Father, gitabang na kong mama. So, wa siya plano, matud pa niya, wa siya plano maghikog. Wa siya problema ko na atong time, Ang tanaw pa, inspired pa kuno siya kay tanaw siya Passion of the Christ. Ang problema to, Sir Tabes, infested ang lugar. So, ni-lead og possession. So, ang infestation, grabe kayo, diawan kayo ang iyang kwarto, pagsud niya, nawa siya, na-possess siya. So, pag-possess niya, gihikog siya sa demonyo. May gani, kinaluwa siya sa iyang mama. May pagbitay, may pagsud sa iyang nanay. So, yun anak delikado ang infestation, Sir Tabes. Okay. Kung nakikitamanda karon, dapat di nila biyaan nga mag-inusara, no? Unya, marinounce sa tibok pamilya ang occult involvement sa ginikanan. Kay kung di na marinounce, magbalik-balik na siya, di man why magic pud ani Sir Tabes, di ni siya magtasa. Labi na kadto mga na-possess jud. Itong ma-diagnose na to nga total possession, sa may sign nga na-possess sila during sa prayer, Sir Tabes, wa sila kalibutan. Minoon sa ko. On nisulting nga mo ni with 3 unclean spirits. Yeah, tell me your name. Mo ang mga unclean spirits sila mga names. So, kaila ka ani? Kinsa man na? Mo ni mo gisulti ganina, wa ko kalibutan. Mo ni total possession, Sir Tabes. Nga samtang gideliveran sila, nawa sila silang kagalingon. So, mo tinitabo infestation o sa mga harassment sa demonyo. Ikaduha, oppression, doon na kay sakit nga way finding sa doktor bisag unsa og diagnose. Bisag unsa og lab test. Wala jud, bisag gamay. Gito ang kulang barang, oppression na siya, Sir Tabes. Mga financial crisis, bisag unsa o nimo paningkamot, ut gyapon. Dunay mga gitawag oppression, demonic oppression. Ang ikatulo, kini obsession, demonic obsession, negative imong una, negative imong pamati. Yan, nating natural anak nga dimension. Pero sakyan ang nila. Intense na imong kaguol, intense na imong kabalaka, intense na. Dili na siya natural nga kabalaka, dili na siya natural nga kaguol. So, dili na siya, abnormal na siya. So, obsession, demonic obsession man na suicidal tendency. Unya, itong maong bata sa Tabes, pagkadto, gidaman nila, napay lama sa likot, sa hikot sa pisi. Yun said, Father, wala ko'y kalibutan nga naghikog ko. Waka makakdong. Anong makakmang ko, Father? Pari man ka. Mo nang akong giinan ang tatay nga pulis, sir, duda ko na walking possess ang imong anak. Saan ang walking possess, Father? Na mga yawa sud sa lawas. So, pag deliverance to exercise na to, Sir Tabes, alito jod. Pinadakan ng demonyo sud sa lawas, ha? Ang maong pulis, Sir Tabes, first time nang kakita, isa sa ingog sa leader ni Father. Ako mismong anak. So, akong gi-empower ang tatay, siya mag-deliverance yung balay, kay ang tatay, Sir Tabes, doon ay authority to cast out the unclean spirit in his house, in his family circle. So, na-empower na to ang tatay, natudluan, ang preparation, atong gitudlo niya, ang person sa simbahan, atong gi-share niya, kita tanan maka-deliverance sa ito balay. Ato na pong balay. So, naitabo, Sir Tabes, kaya nag-deliverance sa iyong balay, completely liberated ang bata, nag-deliverance niya sa iyong balay, deliverance niya sa kwarto sa bata, mag-react ang bata. Kapadayon lang, gani ni magic ani, tinamnan ni maghiusa ang pamilya sa pag-ampo, kaysa Mateo 18:19, ingon si Kristo, duha gani mag-ampo, ihatag jud sa akong amahan ang ilang gipangayo. So, ingon na naka-powerful, Sir Tabes, maghiusa ang pamilya sa pag-ampo, maturture ang yawa niya anak. Kaloy sa Ginoo, Sir Tabes, wala na iharas ang yawa, wala na iharas iyang anak, unya, liberated na iya family. Kanunay naman sila mag-ampo, kanunay naman sila mag-rosaryo,
kanunay sila mo dawat sa sakramento. So Father, manay kuwang nato karon. okay, doon ako'y kailang tig-exorcist for the Father, no? Partner siya ni Father sa kikimbik ba na si Sister Dayan, mura man itong kailang matali kaniya. Murag nabuta na siya karon. Naghatag siya na to og prayer of deliverance. Mao ba na, Father, ang gamiton gihapon nato kanang prayer of deliverance? Mao na akong ipasabot, prayer of deliverance, empower ang mga head of the family, isang nanay, ang kuha pa dyan ni Sir Tibbs, ma-catechize ang mga tao, sila, that they can do deliverance by virtue of their baptism. So, mga itong himot diri, kada Thursday to Sunday, empowerment sa mga bisita sa to office, kay kung doon na infestation ilang balay, mapalayas nila ang yawa through the prayer of the church and through ang prayer of the church ng deliverance, sacramentals na siya. Sir Tibbs, extension to the sacrament, ang mga laigo maka-exercise, makagamit sa mga sacramentals, extension to the sacrament. Ang prayer sa simbahan, sacramentals, ang holy and exercise oil, holy and exercise water, holy and exercise salt. So, kung mga pari itong naminaw karon, be generous in blessing those sacramentals. Kaya ang pari naman makabless sa mga sacramentals. Sir Tibbs, so, magamit niya as protection sa family, leading them to the sacrament of Christ. O pinaagi na ang maglisod na pagpenetrate ang mga daotang espiritu sa tagtarsa nato sa kinabuhi. Asa man ta ana, Father, kanang giingon nga mga kopya sa mga prayer of deliverance, Father, maka daghang na minaw na tawag tingali interesado sila na. Sa St. Paul's, nasa St. Paul's sa mga Catholic bookstores. Father, kagsagaran mga bay, Father, labi na mga karaan nga bay, naay giingon nga naay tawaan, naay nagpuyo. Matod pa nila mga buutan kuno kay puti, ang uban pod naay itom. Tinuod na, Father, naay puti og itom nga mga tiaw? Puro na sila dautan, Sir Tibbs. Magpaasiit na sila nga good. Apoy mga diwindi kuno, Father, tinuod ng mga diwindi. Asa man nabilong ng diwindi, Father? They are fallen angels. So, mga elemental spirits, mga fallen angels. Elemental spirits, mga spirito nga nasa kahoy, espiritu nga naa sa balay, elemental spirits. They are unclean spirits. They are unclean spirits. They're demons. Pero disguising as good para mahimong amigo nato. Mo nandun tayo mga pasyente nato. Doon na tayo parokyano, Sir Tibbs, nga pabuntis ang inkanto. 9 months na yung tiyan, ulihok ang bata sulod sa tiyan, kunya ipa-ultrasound, may bata. Gaya na mo tapad niya sa iyang hinaanan. Atong parokyano, usa sa mga members sa choir, atong parokyano mismo diri sa Valencia. Mo na nagduda na sila nga nung may sud sa tiyan nga mulihok mang bata. Sud sa tiyan. 3 times na sila nagpa-ultrasound. Nga wapoy cancer sa iyang internal organs. So ato sila sa office, pagbutang na kog holy and exercise oil, Sir Tibbs, dito na isulti ng yawa kay doon na may duha ka klaseng yawa, open demons and closed demons. Ang yawa nga klase nga niya open demons, mga inkanto. Tabian, no, mani open demons. Open demons, mga demonyo nga marites, no. Iswa ni mo pangutan, tabian kaayo. Haplas na kog holy and exercise oil, Sir Tibbs, iyang tiyan, singgit ng yawa. Darwin, ayaw na mi papahawa siyang lawas. Daghan ni. O maldito ka. Sa tanang pare, ikaw rin maldito. Ito ubang pare, buutan to kayo di ni papahawaot. Ikaw mo papahawaon. Amo na ang ilang kaliwatan, Darwin. Naibaw man siya nga naibaw ko sa per sa simbahan. Na pinagi sa per sa simbahan, mahingin na nato ang mga yawa. In the name of Jesus of Nazareth, kurog na sila ni Ana. Through His tremendous powers, God, it is the prayer of the church. Naibaw sila nga naibaw ko sa prayer sa simbahan. Right dose of the evil spirit is the prayer of the church. The right dose. O nang hindi sila katago. Kung ang pare mo ato sa ilaha, mutago mo na. Naiposes to the Father. Ato ang pare. Itanos pare kay ikal naman. Iyawa madlok sa pare. Kung magpaas-if sila, ngawa sila. So pag exercise na to, dito, hiningon ang mga yawa nga Darwin, ang yuming nga mo balhin lang niya ng kahoy, tudlo sila sa mangga, kay sakit ng kaayo. Luoy ka na mo, kanang prayer ni mo, pero sakita jod. So, apil ang sacramentals, inko nga, diin man ka nagpuyo. I command you to tell me the whole truth. Diin ka nagpuyo, in the name of Jesus. Ningon ang yawa, namin nagpuyo siyang katri.
Huy. So dito min sa ilang balay among giduaw kay grabe ka infested ang balay o grabe ang possession sa maong biktima ng pabuntisan god. Kita jud mo ang tiyan, Sir Tibbs, pati jud nakuha. 9 months jud. Wa na siya gitugo for 9 months. So buntis gyud. Series na to, buntis jud, no? Wala gitawag incubus, spirit of incubus. Makigrelasyon ang mga spirits na female in a male form, na incubus. So pwede din na, Father, nga ang human being is a biological being, Father, o niya spirit man, na pwede din na, ang atong nadunggan man lang kay lalang sa Espiritu Santo, panahon na napoy lalang sa demonyo di ay ani, Father? Napoy lalang. Daghan kay tag-case, Sir Tate. Daghan ko case ni ana. So, mura na siya fairy tale, pero tinuod na hitabo. It is a spiritual reality, no? It is a spiritual reality. Yan ang hitabo, Sir Tate, pag di-series na to exercise, nihiyos ang tiyan. Normally ang tiyan doon. Ibalik na iyang monthly period. Na-shock ang tibok pamilya, na-shock pugo. Yun ang naka-powerful ang simbahan. Yun ang naka-powerful ang ato mga kaparian. Doon ang binagi niini, i-empower po nato ang mga pari. Kung pumitudlo seminaryo ani kaniadto. So karon ka nang inspire ng mga pari, different dioceses ato nang giduaw, to empower the priests, to empower the people of God. Nga, we share the power of Jesus Christ. When we receive the sacrament of baptism, when we receive the sacrament of confirmation, when we receive the sacrament of confession, when we receive the sacrament of Eucharist, the body of Christ, when we receive the sacrament of matrimony, when we receive the sacrament of ordination, we are powerful because we share the power of Jesus Christ through the sacrament. Kung ang gahom nimo dili gikan sa sacrament, gikan sa imong lulo nga di mamatay kung di mapasa, dili na gikas Ginoo. So, unsa may daghang aminaw na to ron, Father, no? Tingali ilahang mga bay nga gipamuy-an karon na tingali po ng mga spirits. Unsa may angay lang buhaton, Father? Angay lang buhaton, dapat mamati sila sa simbahan. Dapat ilang tun-an ang pagtulunan sa simbahan. Dapat ilang palawman ang ilang pagtuo. Kaya ang pagtuo ay makapalaya sa demonyo. Kung nakas kahadlok, Sir Dave, sa iyo ka kapalaya sa demonyo, kaya ang yawa hadlokan. Luke chapter 10 verse 19 to 20, I have given you the authority to trample serpents and scorpions. Tumbanan ra nato ang mga ahas o mga tanga. Tumbanan ra. Itumban ni San Miguel, Arkanghel, ang demonyo, itumban pod sa Malang Birhen, ang halas. Kita sad, dita angay mahadlok sa mga yawa. Tumbanan ra nato sila. Anay tamo karon, Sir Tabes, hasta mga pare, puno sa kahadlok, nagpuyo sa kahadlok. Wala na magpuyo sa pagtuo. O maunay ka matuuran, Sir Tibbs. Munang gamay rin mo dawat ani nga ministry of deliverance and exorcism. Dapat baliko na to ang isulti ni Kristo, nga tumbanan na natong mga yawa, kitang tanang mga Kristiyano, dapat magmata na ta. Tumbanan na to ang yawa. Ang pangutan na karon, ganun wa na to tumbi ang yawa. Ganun nahadlok tas yawa. Ganun puno tas hadlok, lack of knowledge. So, increase your knowledge. Muna yung mga pinaka-importanting butang, Sir Tibbs. Increase our knowledge. So, kaning mga patuo-tuo, Father, di yun yung maayo, Father. Kaning naman mga tuo-tuo na to. Di yun na maayo. It is against the virtue of our religion na sa Catechism of the Catholic Church. Superstitious belief, apil na. Occult practices, apil na. Pagduol og nga albularyo, apil na. Pagduol og manghimalad, pagduol og mga psychic abilities ng mga tao. Saan yung mga psychic ability sa mga tao? Managna, kay bawo sila, dunay linog, kay bawo silang dunay mamatay, psychic ability na siya. Kay bawo sila, nga hapit na ka mamatay. Kay bawo sila sa mga katalagban nga mahitabo. Kabawo sila, nga mahugno ang taytayan sa luway. Psychic ability na siya. Bawal na. I-curse ni San Pablo, tong maong babae nga manalagna, yang ginan, pahawa sa tanas. O wala siya katagna, nag-exercise ang Pablo. Ang imong gahom, gikas yawa. Na nasa Acts of the Apostles. Nakalimot lang ko sa specific text. So, bawal na siya. Daghang kaigangay na to, mga superstitious belief, feng shui, lucky charm, kinadaghanan. Lucky priest, mga Santo Niño nga, Santo Niño di suerte, nga doon ay sinsiyo. Nung saan nito, Santo Niño, sila mag-bitbit og sinsiyo. Mga superstitious belief. Doon natin Santo Niño green. Dapat devotional Santo Niño itong red. Yang Santo Niño po na itong green, tapat dan po baki nga
nagkuan o senseyo. Napos Buddha. O napay iring nga sig kamay-kamay. Para mo kamay kuno ang grasya. O dapat joy Buddha nga may sanina. We are Christian. The symbol of our faith may matanaw o makita sa atong mga business establishment. Dili tong superstitious belief. Paswerte. Na ibang mga tao, Father ba, inanin ng ilahang sinultihan, no? Panalitan, ari sa namatay. Dili mahimo og mobisita kag patay nga magbalhin-balhin ka. Matud pa kana kung mobalhin ka, mag-ilis kag sanina. Di ka magsanina og puwa. Unja, pangutan-on ka og naabri na sa pagtuluran sa simbahan. Unsa man puy mawa na tug mutuo ta. So unsa may sumpay nimo ana, Father? Sakto ba na? Dili maligo kay nay namatay. Di manilhig kay nay namatay. Ang tubag mismo ni Kristo nasa Mateo 15:9. Kawang inyong pagsimba kanako. Kay inyong gitudlo ang pagtulunan nga gikabilin-bilin sa inyong katigulangan. Inay nga inyong itudlo ang pagtulunan sa Dios. Inyong itudlo ang pagtulunan gikabilin-bilin sa inyong katigulangan. Usa man ang mga pagtulunan na, di ba, kabilin sa itong katigulangan? Kabilin si Kristo. Kawang ang inyong pagsimba kanako. Useless. Kay kasagaran na, lay minister. Kasagaran na, si EWL. Kasagaran na, ito mga lula. Nindot kaayo nga ito pamalandungan ang gingon ni Kristo. Kawang ang inyong pagsimba. Kay inyo pang gitudlo ang pagtulunan nga gikabilin-bilin sa inyong katigulangan kaysa pagtulunan sa Ginoo. So therefore, ato itudlo ang pagtulunan sa Ginoo. Asa na to makita ang pagtulunan sa Ginoo? 1 Timoteo 3:15 sa simbahan. Kaya ang simbahan mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Okay, sumo na ito mga giya ana, Father, no? Kay daghan kamong mga superstitious belief. Pero kanang maong mga ingon ana, Father, mao na vulnerable nga ma-infested ang ato ang kagalingon kung na mauna hinungdan nga ma-infested ang lugar. Kay ang lula na to naghalad-halad, dunay mga diwindi lang gihalaran. Dati mga pasyente dire nga giharas Diyos demonyo, grabe ilang mga sigayt. O niya na sila kwarta, mawa na dayon, kay balik-balik ilang sakit. Pero karon Sir Taves, because of knowledge, because of the sacrament, because of the prayer of the church, completely liberated sila sa clean spirit, ug tanan nilang mga sakit, Sir Taves, completely healed. So, kana, Father, unsa man dyan buhato na to, ana, Father? O mahinlo ang gina na to importante, they are converted. Kasi matrapta sa healing. Kasi matrapta sa exorcism. Liberation. Kinahanglan, bubalik yun sila sa Ginoo. Kinahanglan, bubalik yun ta sa simbahan. Doon na may giingon, Father, nga healing of the family tree. Importante ba na, Father, yun? Ang healing of the family tree, o sana, ang sacrament. Kaya ang sacrament of confession, mas powerful pa sa solid exorcism, 1,000 exorcism. Anong perfect nga contrition, na danay nga kumpisan, minsan pag di na naman exercise, completely liberated na siya. Basta tinudanay imong pagbason. Daghang kitag pasyente, Sir Taves, human nga muhimog perfect contrition, tinudanay siya pangumpisan, inigdeliveran sila mo react. Una, nawa, pero ang perfect contrition, powerful pa kayo sa solemn exorcism and deliverance. Nindot kayo, Father, no? Nindot unta og magiyahan tanan nato mga Kristiyanos ani, Father, pinagi usawa na mga mabasa nato, no, mga prayer of deliverance kay tingali atong tagsa ka mga bahay karon naayod na sila na they're infesting, no, puti or maitumba na sila aron pod malikayan nato ning maingon og ma-possess. So katong nahitabo sa talibon, Father, positive gito nga dunay na possess nila adto. Duna base sa ilang ipangsulti ganina. Atong mga bata nga kuan dunay ito no nawa na sila kagaling kanang mawa kasi mong kagalingon wala sa na sa possession nawa ka kalit ya conscious uga ya tarong imong kaon nya kanus akan ni react panahon pa jud sa misa kay maturture ang mga yawa, Sir Taves, sa Santos nga misa. Pero tungod kay ang doorways niya wa pa ma-close, magsudguwa siya. Kaya pa ma-renounce nimo ang imong lulo nga tambalan, magiitang albularyo, magiitang mababarang, magiitang kukulang. Ang mag-suffer ini, Sir Taves, ang first, second, fourth, until fourth generation.
Muna nga, kung doon ay mga mambabarang karon, naminaw mo. Kung doon ay mga mangkukulam, daghan na ba karon? Pinadaghanan na sila. Karon, Sir Tibbs, nga na-active ko ani nga ministry, I encountered them. Many of them are renouncing tungod sa atong catechism sa social media. So daghan na kay mga albularyo ug mga magtambalan, Sir Tibbs, ni duol nato nag-renounce. Mga banggitan jud. Doon ay mga librita nga tumugunit kas librita, Sir Tibbs, ang ilang pinaka-leader kung mugunit lang kas librita, pilit kas bungbong. Ang uban mo lakaw pagtubig. So nag-surrender na ni, ubay-ubay na ang nag-surrender nga mga albularyo. Ang ngingigad, ma-amaze ka nga doon ay extraordinary gift. Yo, ang mga tao ani kay doon naman sila extraordinary gift, magtapok jud. Kay ma-amaze man. Pero wala timan na to, dili ng Santos doon ang extraordinary gift. Pero di po ng extraordinary gift Santos. Kinahanglan jud nga ma-increase ang knowledge sa katawan sa Diyos para dito mailad sa demonyo. So, saan na ito pagkailad sa demonyo, atong tunan ang pagtulunan sa simbahan ni gitukod ni Kristo. No? Kinahanglan jud ato ng ato jud na nga tunan. Unya, kada mga infested ka balay, dapat sacramental sa ana. Benedictine cross, Benedictine medals, mga sacramental certificates. Butangan nila, ginanala sila mga sacramental certificates. Kaya torture man ang mga yawa, kinahangi sa holy and exercise water, holy and exercise oil, after sa blessing sa pare. Kinanala ng pare, sad, mugamit yun sa ritual sa simbahan. Dili lang iyan kaugalingong prayer. Para ang oil, ang tubig, ang sin, rock salt, ang olive oil, mahimong holy and exercise oil. Holy and exercise sacramentals. Maturture ang mga yawa na. Unaan man sa tupalibot. So gamit kayo na. So kada family na adjud supposedly mga sacramentals. Father, kanang giingon nga kaliwat ka og naa mga cult og uban pa kanang naa sa lain nga mga kalibutan. Kung kaliwat kag mamamarang, kaliwat ka og ambularyo, ang ilang sulti, Father, di jud kuno mo asinso ng imong kinabuhi? Tinuod na. They are financially harassed. So say, usaon na nato, let us go to Jesus Christ. Sa Panginoon ni Kristo, Luke chapter 17 verse 14, go to your priest. All priests are healers because of the sacrament. Manang kita tanan mangumpisal, ilang tanan musimba kanunay, i-renounce po nato. Dili enough ang pagkumpisal without renouncement. Okay? Ang pag-renounce, daghantang mga cases na Sir Tibbs, ito lang solemn renouncement sa occult practices, ang ito mga pamilya, di nakabasa. Maglisod na ginhawa. Just mere reading the occult, solemn occult prayer. Paglisod ang ginawa, matumba na. Una naka-powerful ang prayer sa simbahan, Sir Tibbs. Sayang kay wa may tudlo seminaryo ani mo nang kasabot ko sa mga pare, dili jud sila kayo lack sila interest ini kay ni tudlo namo sa seminaryo. Ug mo ni ka maturan. Salamat sa simbahan pero wa matudlo sa seminaryo. So salamat kayo ni Father, no. So lastly, Father, daghang naminaw na to karon unya kaning giingon og tiaw ug uban pa naa man gyud ni sa tuang palibot, daghan man gyud ni ang atong kahadlok lang ani og mapusista ug unsay imong final word para sa tong nagpaminaw karon na Father Darwin. Una, mo increase ato kahadlok, Sir Tibbs, kung mo ta may bawo sa pagtulunan sa simbahan. Kung may bawo ta sa pagtulunan sa simbahan, we will be empowered by the teachings of the church. Ano man, we have given the authority from Jesus Christ. Luke chapter 10, 19 to 20. Ang ingon ni Kristo, I have given you the authority to trample serpents and scorpions and all the power so that you can overcome. Anindot kayo ni ang isulti, Sir Tibbs. So that you can overcome all the power of your enemy. Wa siya maingon nga, you can overcome some of the power. Kasi ingon, so that you can overcome all the power of your enemy and nothing will harm you. Kasi ingon, Sir Tibbs, nothing will harm you. Why makaunsa ninyo? Ano mahadlok pa man ta? Unang katawhan sa Diyos nga niya karon na minaw sa social media, DYRD, sa tibok kalibutan, na minaw karon, activate your faith. Ingon si Kristo, do not be afraid.
atong suklan ang yawa. Unya, Santiago 4:7, sukli ang yawa kay mudagan siya. Dili na kita mudagan, Sir Tibbs. Ang yawa na mudagan. Unsay buhaton na to, increase your knowledge and you will be empowered by the teachings of the church. Kung laka to knowledge, kita mudagan. Nakakita tag pare nga way o karatil lug dagan. Ingon, Father, nay pare dito ka way o, ngayon dagan mo ka. Nay pare dito way o, balik ka. Nganong balik mo ka, Father? Pangutan na asa yang o. Unang atong tudluan ang katawan sa Dios to increase their faith by increasing their knowledge. Ayaw mo kahadlok, si Kristo mingon. Mao ni balik-balik ni Kristo sa iyang mga apostoles, do not be afraid. Ayaw kahadlok. Kung mo increase imong kahadlok, under na ka sa kaaway na to. Kaya yawa, Sir Tibbs, puno sa kahadlok, puno sa kabalaka. Unang sa Genesis 3:15, ang bitin mupaak sa tikod sa babay. Asa mupaak ang bitin? Sa tikod sa babay. Kanong naman sa tikod siya mo paak, kay dili siya katubang sa atong atubangan. Kano man, we are the image and likeness of God. Usa sa katawanan kaayo nga exorcist, Sir Tibbs, si Monsignor Rosete, sa mga idol ako nga exorcist dito sa Amerika. Ibaw ka, Sir Tibbs, kung mag-exercise siya, magdasag sa amin, ganong magdaman siya sa amin, katong poses, Sir Tibbs, iyang ipaatubang sa amin, mudoko. Nganong mudoko siya, Sir Tibbs? Dili siya kaharong sa dagway sa anak sa Diyos. Kay all of us are created in the likeness and image of God. Unay, angay na itong una-unaon, Sir Tibbs. We are the image and likeness of God. Mo nang di kaharong ang mga demonyo, mo nang aris sa tikod mo atake na to. Aris luyo mo atake na to. Mo nang ayaw mo kahadlok mga katawan sa Diyos. Kita ko mga video nga nagsigi hilakay kay dunay poses, dili na makatabang ng hilak. Tatay, mga nanay nga nagminaw karon, maghiusa mo sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Kay ang pamilya nga nag-ampo sa Santos nga Rosaryo, matorture ang mga demonyo. Usa sa mga poses nga akong gi-exercise, Sir Tibbs, ningon siya nga pahunungan ni siya Rosaryo, Darwin. Kay perting sakita ning prayera. Maluoy ka na mo, Darwin. Ingko kada adlaw na ako parosaryohon. Sa maluoy ka, madali yun naggawas ani. Kalawis Ginoo na dali yun. Tungod sa grabe nga pag-ampo sa Santos nga Rosario. Ang pag-ampo sa Santos nga Rosario, alam sa mga wa may baw, it is contemplation of the life of Jesus. Karong adlaw, ang sarong adlaw nga Lunes, misteryo sa kalipay. Ang unang misteryo sa kalipay, ang pagpanamkon sa Mahal na Birhen. Kasi ipanampon si Kristo. Ikaduha, ang pagduaw ni Maria, yadto ni Santa Isabel. Ikatulo, ang pagkatao ni Kristo. Ikaupat, ang paghalad ni Kristo at sa Templo sa Jerusalem. Ang ikalima, ang pagkawala ni Kristo pagkakaplag dito sa Templo sa Jerusalem. So kita nimo, Sir Tibbs, ang Rosaryo di ay pamalandong sa kinabuhi ni Kristo. The more we pray the Rosary, the more we contemplate the life of Jesus. And it is tortured. It is a torture to the demon. Father, lastly, Father, no? Og dunay maposes, Father, unsay kung sa og ari pa ta sa health aspect, first aid, no? O gari ta sa spiritual aspect, Father, kung dunay maposes, unsa may himuon una kinahanglan? Prayer jud. Mag-pray jud ang tibuok pamilya. Dili kay sighilak. Di makatabang ang sighilak. So, mangayo tag intercession, pwede maglitan ni obscene sila, torture sila ana. Nya balik-baliko na to ang Santos nga Rosaryo, nya kaduha magpa-bless jud sila mga sacramentals. Kay ma-torture nya dayon, ang tibok pamilya mo duol sa sakramento, mangumpisan, na musimba na kanunay. Dili lang Domingo sila musimba, dugangan nila ang pagsimba kay si Kristo ay makapalaya sa mga yawaa na naaliha. Intense prayer, nya mag-fasting ang family. Honestly, Sir Tibbs, ang ministry sa exorcism, mga 10% rin matabang jud, 90% ang tagtungod. So, ang makapalayas yun ang Sir Tibbs, yun ang simple prayer of deliverance. Ang cooperation sa tatay, ang kausaban ni nanay, kausaban ni tatay, kaya nagigamit na sa Ginoo ang mga demonyo aron mamatata nya ang mga ginikanan wala na simba-simba, ang ginikanan wala na ampo-ampo, busy na ang pamilya, wala na maghiusas pag-ampo, nagiusar ang Facebook, nagiusar ang tanaw batang Quiapo, nagiusar ang tanaw Darna,
So, wala na makiusas pag-ampo. It is a wake-up call sa tanan, natong tanan, na we should give importance sa essential sa atong spiritual life, ang prayer life. Father Darwin, no? Pag-renounce po sa tanan. Okay. Yeah, dili gikas Ginoo. Nindot kayo, Father Darwin, no? Ug ato yun yung tagaan og taas kayo nga panahon, no? Uban nimo aron na ma-educate ang atong mga katawhan kabahin ining mga posesyon sa mga demons ug uban pang mga spirits na sumbay, no? Pero di man magtugot ng atong panahon, taas na po da, Father, ang atong naabot karong buntaga. Ang ato na lang, Father, kung ugaling doon na tayo mga prayers nga mga kopya, nana sa mga Nagibutan ako sa atong page, sa Oo. Private Online Deliverance, nga page, Diocese of Tagbilaran. Pa-search lang nila dito. Sa mga wakpay, nakakuan sa maong prayer na ako i-post dito para lang dyan magamit nila sa emergency. Unya, kinahanglan mo gamit mo duol just pare, mangumpisal, mo renounce sa ilang occult involvement kay basig ining pray ni sila po'y mukurog. Naaman tayo mga pasyente, una na, pag-pray nila sila po'y nikurog. Mo nang hawa nila ma-renounce ang occult involvement nila, sila nagiharas sa demonyo. So mo nang kinahanglan, ang knowledge yun may pinaka-importante, Sir Taves, before paggamit sa mga prayer sa simbahan. Kung ngayon kag knowledge ang connection ana, Father, unsa may tumoy anang knowledge mo undergo sila og unsa man seminar, lecture, catechism. Dapat catechism. Seminar mo nang atong office, Sir Taves, diri sa Valencia, barokya na to sa Valencia, sa Holy Infant Parish. Yun na tayo office jod para mukitar sa mga tao for catechism. So, alas 8 susugod na. So, alas 10 manirami sa office kay di namin mo welcome sa mga tao nga dili mo abot sa alas 8 sa buntag. Catechize yun ang bagang duot sa mga tao nga di ta angay mahadlok aning mga yawa. Sila angay mahadlok na to. So, man to pagsukol kung tibaw. Kaya siya isukli ang yawa kay model nila. Nakita na may nanagan nun. Knowledge is power, matod pa. Knowledge is power ni Ernie Baron. Sakto na. Very good. Knowledge is power. Knowledge is power. So, doon na tayo puhon, Sir Thieves. Doon na tayo permanent office diha sa Durul, Bilihan puhon. Ato ituko diha ang permanent office, dako-dako nga lugar na. Nindot tele, Father, himuoning usa ka ministry no sa diocese to empower the priest and the people to fight against these demons. Pasalamatan ni Bishop Alberto Uy, may nito siya ni suporta sa ministry. Doon na 13 ka exorcist, by the way, atong Diocese of Tagbilaran. Ang pinaka-active ini si Father Salon, atong rector sa seminaryo, Father Randy, sa Parish Vicar sa Tubigon, si Father John Legitimas, Parish Priest na to sa San Isidro Labrador, sa San Isidro Bohol. Atong priest sa St. Ignatius Parish sa Dampan, si Father Alvin Posta. So, usan is mga si Father Skelton sa Antiquira. Usan is mga, basta 13 ka exorcist sa Tibok Diocese. So, active ini ito kung ipahinganlan. Okay. Father Darwin, salamat kayo sa panahon nga mong gihatag karong buntagan ng atong tulungan. Pasensya po kay daytime nawag mo na ako ito kamisa. Ato pong usang gabi puko katubag kay natug ko na po ka process atong gi-exercise dito sa office. So from Thursday to Sunday puno ko. Pasensya kayo dahil nanawag na ko. Sir Peter po nanawag na ko at ko katubag kay knock-out ko lami kay akong atog tungod sa kadaghan ng mga pasyente nanginahanglan sa ministry ni Cristo. Kanang mga exorcist ka, Father, ma-feel ba nimo nga gisunod-sunod ka sa demonyo? Akitan tanang gisunod Diyos demonyo, Sir Tapes, sa 1 Pedro 5. So, pagtuka o pag-nayaw, nagsusunod ka na to, sama sa gutom nga liyon. Sabi ka, exorcist kita tanan. Ang demonyo na sa itong kiliran. Sama sa leyon may gutom, nangitag tukbonon. So, dili lang exorcist, kita tanan. 1 Pedro 5:8. So, kita tanan dapat mag-ampo. Sa una to, pagsukol sa yawa, ningon si San Pedro, ang una na itong sa tupadok pa, 1 Pedro 5:9, pagtukaw ka mo o pag-ampo. So, usar dyan, pagtukaw o pag-ampo. Saan po na ito pagtukaw ko atay knowledge? O nang di takasukol sa yawa kung atay knowledge. Father Darwin, salamat kayo, Father. Okay, isa pa yan. Mayang buntag kanimo. Mating gabi. God bless. God bless. DYRD Gisaligan.
si Father Darwin Gitgano, mga kaigsunan, usa sa mga exorcist nato dinhi sa ato ang Diocese sa Tagbilaran. Sila mo'y mo kumbati sa mga tao nga gidemonyohan. Sila yung nagtudlo sa mga tao nga pagsukol. Unsaon pagsukol, mga kaigsunan, sa mga tiaw nga nasa tong bahay. Ang demonyo gasunod-sunod ko nato nasa tong kilid. Boom, napikas jiri. Daghang demonyo dire. Daghang mga demonyo, daghang mga text, mga kaigsunan nga gipadangat sa toang mga texters karon. Ato ning atumanon karong taud mga kaigsunan. Break sa takadiyot, nagbalik na to atong basahon kining inyuhang mga gipang post dire. Human ning pipila ka pahinom. Ayan po. Yan po ang nangyaring interview doon sa ni Father Darwin sa DYRD. Yun po ay nasa Bisaya. No? Yun po ay nasa Bisaya at siguro gawan ko na lang yan ng ng Tagalog explanation sa paglabas natin sa punto por punto kasi may pupuntahan na po ako at baka hindi na po ako magkaroon pa ng oras para i-translate ito, no? So, mahaba rin sinabi ni Father Darwin na yun. So, yun po ang ating naturang ngayon straight to the point kung saan is si Father Darwin in interview sa DYRD patungkol sa nangyari demonic harassment doon sa San Jose National High School sa Talibon. So dito ito po si Jando Alabado. Sabi po sa inyo, magandang hapon po at paalam na po sa inyong lahat. Paalam.